Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Si Maria Magdalena ay hindi bigo. Puno siya ng pagpapala dahil buong-buo ang pananampalataya niya kay Jesus. Dahil dito ay pinagpala rin siya na unang makakita sa muling nabuhay na Panginoon. Ang pagpapakita ni Jesus kay Magdalena ay nagtulak sa kanya na ipahayag ang mabuting balitang ito sa iba pang mga alagad. Ang imbitasyon sa atin ay buksan ang kalooban sa pakikipagtagpo kay Jesus. Kapag naranasan ang pakikipagtagpo ni Jesus, ang sunod na mahalagang gawin ay magpahayag at magbahagi ng mabuting balitang iyon. Marami sa atin ang naghahanap ng sagot at lakas sa mga hinaharap na problema. Marami sa atin ay may pagkakapare-pareho sa mga pinagdadaanan. Kaya kung tayo ay nagbigay ng sagot at lakas ni Jesus, magandang ibahagi natin ito sa iba upang sila rin ay makakita ng isang subok na paraan upang malagpasan din nila ang mga hamong kanilang pinagdadaanan. Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Magbukas ng sarili sa pakikipagtagpo sa Diyos upang may maibahagi sa kapwa na nakapagdadala ng kaligtasan.